Welcome to Learners Math TV. In this video, we're going to focus our discussion in the properties of a parallelogram. Unahin natin itong unang statement ng property. In a parallelogram, any two opposite sides are congruent. So, let us have this figure, parallelogram ABCD. Unahin natin yung sinasabing opposite sides. Ano ba yung mga opposite sides na yan? Ayan, yung side AD at saka side BC. They are opposite. Ibig sabihin, they are in front of each other. Magkaharap sila. Galing dyan sa ating given parallelogram. Okay? So, alin pa yung magkaharap dyan na sides? Ayan, yung side AB at saka yung side CD. Magkaharap din sila. At kung magkaharap sila, according dyan sa statement, in a parallelogram, any two opposite sides, if they are opposite sides, they are congruent. Ibig sabihin yan, magkasukat sila in length. They are equal in length. Diba? So, segment AD is congruent to segment BC or side AD is congruent to side BC because they are opposite sides of a parallelogram. And also, the side AB is also congruent to side CD. Now, what is the difference between equality and congruency? No, ano muna natin? Familiarize ko muna kayo. Okay? So, ang symbol of congruency ay ito. When we say congruent, they are equal in length and equal length or size, ano? Length or size, and they are also similar in shape. Yang parang kilay na yan, that is a symbol of similarity. So, di ba, similar sila. Why? Because they are parallel line segment from parallelogram. Kaya nga parallelogram ang tawag sa kanila eh. Di ba? So, ganun yon. So, next property tayo. In a parallelogram, any two opposite sides or opposite angles, are congruent. Ano ba yung mga opposite angles na yan? Kunin natin. Ayan. Yung angle BAD at yung angle BCD. Sila yung congruent. Kasi, ang sabi dyan, in a parallelogram, any two opposite angles are congruent. So, example, kung etong angle BAD ay 120 degrees, if they are congruent, dapat 120 degrees din yung isa. So, example lang natin yan, naglalagay lang tayo ng measurement, 'di ba? Kunyari, halimbawa 120 degrees yung isa. Kung congruent sila, dapat 120 degrees din yung isa. So, meron pang ibang opposite angles kasi meron tayong two pairs of opposite angles. Aside from angle BAD and angle BCD, opposite angle din yung angle ABC. Balik tayo dun sa ating given figure. At yung angle ADC. Opposite din sila. So, kung opposite sila, let's say, for example, kung 60 degrees yung isa dyan, ang measurement, dapat 60 degrees din yung isa. So, yun ang ibig sabihin ng property na ito. Na sinasabi sa statement, in a parallelogram, any two opposite angles are congruent. Okay, dito tayo sa pangatlo nating property. Ito naman ang sabi, in a parallelogram, any two consecutive angles are supplementary. Okay? So, tignan natin. Kunin natin yung kanina nating ginamit na figure. Hindi ba yan yon? Yung doon sa ating opposite angles are, di ba? Congruent. So, congruent yung angle BAD to angle BCD and congruent yung angle ABC.
congruent doon sa angle ADC. So, dito naman ang pag-uusapan natin, yung consecutive angles. Ano ba yung consecutive angles? Yung consecutive angles daw na yan, sinasabi na sila ay supplementary. And according to this statement, ang supplementary angles daw are those angles that sum up to 180 degrees. So, alin ba yan? Tignan natin, oh. Hindi ba itong angle A, ayan, yung 120 degrees na yan, at yung angle B na 60 degrees? Pag sinum up natin yan, hindi ba 180 degrees yan? So, ibig sabihin, consecutive angles sila. Hindi sila opposite angles. Consecutive kasi means sila yung adjacent or magkasunod. The closest. Di ba? Closest. Sila yung magkalapit. Okay? Alin pa? Yung angle B at saka angle C. Kapag sinum up mo yan, 180 degrees din eh. Yung angle C at angle D, pag sinum up mo, 180 degrees din. Yung angle A and angle D, pag inad mo rin, yung kanilang mga measurement, 180 degrees din. Yan yung ibig sabihin ng ating statement dyan sa ating property of parallelogram na in a parallelogram, any two consecutive angles are supplementary. Lagi natin tatandaan yan kasi magagamit natin yan sa mga problems. Okay? So, next property tayo. Ang sabi, a diagonal of a parallelogram forms two congruent triangles. Okay, gamit tayo dito ng parallelogram. Now, talking about diagonal. Kung maglalagay daw tayo ng diagonal, let's say, diagonal BD, makakagawa daw siya o makakapag-form ng dalawang congruent triangles. Okay? Ano ba yung mga congruent triangles na yan? Una, yung triangle BAD. Ayan. Sumunod, yung triangle BCD. Ayan. So, makakapag-form daw yung diagonal BD ng dalawang congruent triangles. Yun ang sabi sa statement ng ating property. Pero, meron tayong gustong i-emphasize dito. Baka magkakamali kasi tayo sa pag-name ng two congruent triangles na na-form nung diagonal sa parallelogram. Ano yung gusto nating i-emphasize? Baka mamaya isulat mo ay ganito ha. Triangle BAD, nilagyan ko na dyan ha. The triangle BAD is not, di ba? Congruent to triangle BCD. Paano nangyari yun? Parehas din lang naman yun. Binaliktad lang din naman yung letters. Di ba? Mapapansin mo. Ito yung BAD. Tapos BCD. Parehas din naman ha. Bakit hindi congruent? Bakit bawal yung ganito? Okay? I-consider natin yung statement na ito. Ang sabi dyan, two triangles are said to be congruent or the same if the shape and size of both the triangles are the same. So, ang pagiging congruent kasi may kinalaman sa size at saka sa shape. Kaya nga itong equal symbol ng congruency, yan yung nagsasabi ng size. At ito namang parang kilay na yan yung similarity symbol. Yan naman ang nagsasabi na parehas sila ng shape, magkahugi sila. Ibig sabihin sa ating sariling wika, sa Pilipino, ang symbol of congruency ay magkasukat at magkahugis. Yun ang ibig sabihin niyan. Kaya, kung i-consider natin, etong angle D, hindi yan congruent dito sa angle D sa kabila. Hindi.
Bakit kaya? Bakit kaya hindi congruent? Kasi dito siya congruent. Ito ay congruent doon. Kasi, ang sabi sa theorem, the theorem says that when two parallel lines are passed by a transversal line, tandaan na, ang transversal line natin dito, itong ating diagonal BD. At etong mga opposite sides, yan ay parallel lines. Okay, bakit? Parallelogram nga eh. Kaya nga siya tinawag na parallelogram because those are parallel lines. So, pag etong parallel lines na to, kinat nung transversal, ang sabi, the alternate interior angles are equal. Ano ibig sabihin yan? Ano ibig sabihin? Ito ibig sabihin yan. Alternate interior angle. Di ba alternate sila? Doon sa kabila yung isa, dito sa kabila. Kaya yan ang reason kung bakit itong angle D ay hindi rito congruent, kundi dito. Di ba? So, angle B corresponds to angle D. See? Sila yung magkatapat. Di ba? Kaya yan ang reason kung bakit mali yung ganito. So, ibig sabihin ngayon, 'di ba? Kung eto rin naman ay 25 degrees, yung kabila rin 25 degrees. Saan galing yung mga sukat? Ano lang natin yan, example lang. Para maipakita lang natin yung alternate interior angles. Let's say may ganito tayong sukat dito. Dahil sila, eto ang ka-alternate niya. So, eto yung kakongruent niya, kalapat niya. Okay? So, ang ibig sabihin yan, if B corresponds to D, eto, pag pinaglapat mo silang dalawa, magkalapat sila, magkalapat. Angle B corresponds to angle D. Hindi siya lalapat dito sa kabila. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya, kung titignan natin yan, ang kalapat ng angle C dyan, yung angle A. Yan. Tapos, ang kalapat dyan, nung angle B dito sa kabila, ay yung angle D doon. Yun ang kalapat niya. Because of the alternate interior angles. Di ba? Yan yung theorem natin. So, yan ang ibig sabihin yan. Mag-ingat kayo sa ganyan. Kasi pwede kang magkakamali dyan sa pag-name ng triangle na na-form ng diagonal, di ba, in a parallelogram. Okay, ang tama dyan ay ito. Ayan. Ito yung tama. Ganito dapat. So, kailangan titignan mo yung corresponding angles niya. Yung lalapat na angle based on those statement and theorem. Okay? So, next. The diagonals of a parallelogram bisect each other. Ito ang ating given parallelogram ABCD at naglagay na tayo ng dalawang diagonals, the diagonal BD and diagonal AC. Ano ang ibig sabihin ng bisect each other? So yan ang ating aalamin. Yung dalawang diagonal, ang trabaho daw nila sa isa't isa is to bisect each other in a parallelogram. So ibig sabihin, etong BD, diagonal BD, ay binisect ng AC. Ibig sabihin nun, hinati sa dalawa. So, paano yun? Ayan. Nagkaroon ng segment BE at segment DE. Kasi nahati sa dalawa eh. At dahil hinati sa dalawa, ang length niyan ay equal. O bakit hindi tayo gumamit ng congruency symbol? Kasi obvious naman na parehas naman sila straight line. Hindi naman curve yung isa dyan. Kasi bakit? Galing lang naman sila sa isang diagonal na hinati lang. We are just concerned about the length in this property. Ganon din naman ang nangyari sa AC. Hinati din siya ng diagonal BD. Ito naman yon. Nagkaroon tayo ngayon ng dalawang segment. Segment CE at saka segment AE. At
equal din ang pagkakahati. Yan ang ibig sabihin ng statement na yan. The diagonals of a parallelogram bisect each other. Ayan. 'Di ba? Kung 6 cm yung isa, dapat 6 cm din yung isa. Halimbawa lang yan. Nilagyan natin ng figure. 'Di ba? Para lalo nyong maintindihan. At kung yung isa, yung CE, ay 4 cm, dapat 4 cm din yung isa. So, yun ang ibig sabihin niyan. Kaya ang measurement ng segment BE ay equal sa measurement ng DE. Because AC bisect BD. And the measurement of CE is equal to the measurement of AE because AC, the diagonal AC, bisected by BD. So, yun yun. Okay? So, ang sekreto para mai-apply natin sa mga problem solving ang properties of parallelogram at sa mga proving ang mga properties of parallelogram, kailangan lagi natin itong natatandaan. At para lagi nating maitandaan, 'di ba? Para lagi nating matandaan ang lahat ng properties na ito, kailangan i-engage natin ang ating mga sarili sa pag-solve ng mga problems. Laging tatandaan, sa math, ikaw ay maaaring maging mahusay kung lagi kang nahahanda sa pagpapractice o pagsasanay.